Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano. Kung saan ang sabi po rito ay this Cardano price level is almost impossible to beat. Kaya yan, meron daw pong isang price level itong si Cardano or si ADA kung saan ay napaka-imposible daw po itong talunin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay Cardano investors actively taking profits or breaking even as this resistance level clearly causes some issues for price. Kaya yan, meron daw pong mga investors dito kay Cardano ang aktibo na nagtitake profit or nagkakaroon ng break even sa isang resistance price level na ito, sapagkat ang resistance price level na ito ay napatunayan po niya na nagdudulot po ito ng mga issues yan pag lumalapit ang market price ni Cardano dito. Kaya yan, ibig pong sabihin ay talagang napakatibay po nito. Ibig sabihin ay tumatalbog lamang po yung market price ni Cardano sa tuwing nilalapitan po niya ito or sinusubukan po niyang basagin. Kaya ang tanging ginagawa ng mga investors dito ay ang mag-take profits or mag-break even na lamang. Ayan, kasi syempre yung mga nakabili sa mababang presyo ay ginagamit po nila ang price level na ito para mag-take profit. Yung mga nakapasok naman na yung mga nakapasok naman or nag-invest malapit sa resistance line na ito ay yan, nagbi-break even na lamang po sila, binebenta na lamang po nila yan, kasi matibay talaga yung resistance level na ito. Yan, Cardano has hit a price level that poses a significant challenge for the bulls, seemingly solidifying around the 0.50 to 0.53 range. This zone has become a fortress of resistance, not because of historical price patterns alone, but due to the significant number of holders converging around this price point, looking to sell and breaking even as indicated by the aggregation of active addresses within this average cost area. Kaya yan po yung tinutukoy po na resistance level dito kay Cardano. Ito po ay naglalaro sa presyong 0.50 at saka 0.53. Yan, ito po yung napakatibay na resistance dito kay Cardano at nagsisilbi po itong fortress. Yan, fortress of resistance. Ibig pong sabihin ay talagang napakatibay po nito at parang mahirap po talagang mabasag ito. Yan, yung basihan naman dito ay hindi naman daw po dahil sa may historical pattern dito. Yan, kung bakit nabuo ito. Ang pinakadahilan daw po rito ay marami daw po kasing mga holders ang yan, nakaabang sa presyong ito, kung saan ay sila po ay handang magbenta rito or mag-break even sa presyong ito. Kaya yan, napakarami. Ayon po sa aggregation yan, ng mga active addresses ay ayan, yung area na ito ay talagang maraming mga addresses ang nakaabang dito. The latest data shows a considerable clustering of addresses at the profitability level, suggesting that any upward price movement toward this range could encounter a wall of selling pressure. This phenomenon typically occurs when traders who previously bought at these levels aim to exit their position without loss at the price rebounds to their entry points. Kaya yan, sa tuwing sasapit daw po ang market price ni Cardano rito sa 0.50 hanggang 0.53 ay makakaranas ito ng matinding selling pressure. Ayan, kaya po tinawag na wall of selling pressure. Ayan, isang pader ng selling pressure yan.
Given this scenario, the resistance at the 0.50 to 0.53 level appears to be indirect but incredibly formidable. It is bolstered not by order books or historical resistance but by the collective intention of numerous holders seeking to exit at break-even points. Kaya yan na nga ulit yung sabi rito na yung resistance line po na ito na nasa 0.50 hanggang 0.53 resistance zone po yung kapag ganito. Yan, may range po siya ay resistance na territory 0.50 to 0.53 ay ayan na nga yung resistance line na ito ay hindi po nabuo dahil sa kanyang historical resistance or order books. Ito po ay nabuo dahil sa napakarami po talagang mga holders ang talagang nakaabang sa presyo na ito na gusto po nilang magbenta or mag-break even. Kaya yan po yung talagang nagsisilbi or nagdudulot ng resistance dito. Kaya nahihirapan si Cardano or si ADA na makaangat sa ibabaw nito or malampasan ang presyo na ito. For a breakthrough to occur, buying pressure must be strong enough to absorb the sell orders and maintain upward momentum. However, this will require a significant catalyst or change in market sentiment to entice fresh capital and convince existing holders to stay invested for further potential gains. Kaya yan, para daw magkaroon ng breakout sa resistance na 0.50 to 0.53 ay kailangan daw po na magkaroon ng isang malakas na buying pressure. Yan, para mahigitan or talunin yung mga sell orders na nakaabang sa resistance line na ito. Ayan, para magkaroon ng matinding buying pressure ay kailangan daw po na may maganap na isang matinding catalyst or malaking pagbabago sa market sentiment. Ayan, at syempre para may bagong pumasok na capital at kailangan din na ma-convince yung mga kasalukuyang holders na mag-hold muna sila. Ayan, para hindi mag-hold po sila at wag muna silang mag-take profit. Ayan, hanggang sa makataas sa mas mataas na presyo si Cardano bago po sila magbenta or mag-take ng kanilang profit. The chart indicates that if ADA manages to pierce through this resistance zone, the next significant level to watch would be the 0.55 resistance, marked by the previous price reactions. On the downside, should selling pressure overwhelm buyers, support may be found around 0.47, with further cautions at 0.42, where the market previously showed strong buying interest. Ayan po. Kung sakaling nabasag daw po ni ADA ang napakatibay na resistance na nasa 0.50 at saka 0.53 ay yung sunod naman daw po na resistance level ay nasa 0.55. Ngayon kung pag nabigo pong umakyat ang market price ni Cardano, talagang tumalbog po siya sa resistance na nasa 0.50 to 0.53. At ito ay bumagsak, yung nagsisilbing kasalukuyang support line naman po nito ay nasa 0.47. Ngayon kung pag nabasag po yung support line na ito, ay yung sunod naman po na support line ay nandito sa 0.42. Kaya yan, nabuo po yung 0.42 na support line na ito. Dulot po yan ng buying interest. May malaking buying interest po yan nitong nakalipas na yan yung kanyang historical, base po sa kanyang historical data ay nagkaroon po ng matinding buying interest sa presyong ito. Kaya yan po yung dahilan kung bakit nagkaroon siya ng support level dito sa 0.42. While the current price level presents a substantial price level for Cardano, the indirect resistance formed by the break-even points of numerous holders make this level a tough nut to crack. Kaya yan pong muli. Yung presyong 0.50 to 0.53 ay isang napakatibay na resistance para kay Cardano or ADA, kung saan ay tumatalbog lamang po ang kanyang market price sa tuwing lumalapit siya or sinusubukan niyang lampasan
ito. Yan, or lampasan or akyatin ng higit sa mas mataas na presyo yung resistance line na ito. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.